Yan, hello, 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 what's up mga kapanalig? Kapag tayo ay magluluto, ito ay applicable sa mga walang pera at sa walang ulam na katulad ko. Wala kasi akong ulam ngayon, wala akong pera, kaya gagawa tayo ng sarili kong ulam. Ako ay nag-slice ng bawang, yan, maliliit. Sili, yan, sili. At sibuyas. Mahalaga din na hindi tayo nawawalan ng niluluto nating bagoong alamang. Nakikita nyo po ba? Yan. Kailangan lagi kayo may bagoong alamang yung niluto nyo. At gagamit ako ng olive oil. Doon na tinitipid ko talaga siya kasi napakamahal. Pero kasi yung pinakamantika nito, yun yung gagamitin natin para makapagluto tayo ng ulam. And margarine. Kasi ang nagpapasarap dito sa luto natin is yung margarine. Dapat meron din po kayong paminta. Okay. So, simulan na natin ang ating tutorial sa lulutuin natin. Yan. Dito po natin ilagay ang ating taselpunan. Kita nyo po ba? Yan. Una, ilagay natin tong mantika. Olive oil. Kasi siya yung parang magiging pinakasabaw. Then, maglagay tayo ng margarine. Kasi mahal tong olive oil. So, ang ginagawa ko para makatipid, pinahaluan ko siya ng margarine. Yan. Kita nyo? Lalagyan natin siya ng margarine. Kailangan mainit yung kailangan mainit yung kawali para bongga. So, unang-una, ulam. Kapag wala kayong ulam, wala kayong pera. Ito po yung inuulam ko pag wala akong pera. So, inuuna ko kapag ako nagigisa, sibuyas talaga. Kasi yung bawang, madali siyang masunog. So, inuuna ko talaga itong sibuyas. Bango. Yan, kailangan igigisa natin siya ng maigi, no? Halimbawa, wala kayong ulam, talagang taghirap tayo ngayon. Yan. Ito po yung, kailangan actually, madiskarte ka sa buhay. Dapat marami kang alam na luto. Yan, no? Medyo mabilis siyang naluto. So, ilalagay natin tong garlic. Isang buong garlic to. Itong ginawa ko para hanggang gabi. Isang buo siyang garlic. Kailangan yung garlic ay mag-golden brown, ha? Tsaka yung sili, nakadepende yon sa tolerance mo sa anghang. So, pwede mo siyang lagyan ng hindi lagyan ng sili, pwede mo siyang lagyan. Ako kasi, nilalagyan ko ng sili. Kasi di ba para konti lang yung mabawas ko. Pwede pa siyang umabot hanggang kinabukasan. Basta wag nyo lang siyang, yung kutsara na galing sa bibig, ipagtitikman nyo sa wag kasi baka masira. So, ilagay natin tong sili. Yan. Secret tips. Sa mga nagtitipid, sa mga walang ulam. Yan. Ito po yung ginagawa ko. Kailangan po mag-golden brown yung yung bawang. Actually, para mas lalo siyang sumarap, ganito po yung gagawin nyo. Para mas lalong sumarap yung ating luto. Dinudurog ko siya para lalong kumatas yung bawang. Yan. Kita nyo po. Ganyan lang po ang technique. After that, ilagay natin ang niluto kong bagoong alamang. Actually, nagluto talaga ako ng bagoong alamang kasi tagsantol ngayon. Sarap. At ilagay natin tong paminta. Yung paminta ko dito puro. Kaya kahit sobrang anghang niya na. Yan, ganyan lang po ka-basic. Ulam na siya. Diba? Bango. Yan. Ulam na po yan.
Ulam ko na siya. Kapag medyo nakukulangan pa kayo sa oil, kasi minsan yung pinaka-oil nito, yan yung ginagawa ko sa baw. So talagang gusto ko marami siyang mantika. Tapos eto, nilalagyan ko po siya neto. Kapag gagawa kayo nito, mas maganda yung olive oil kasi para hindi kayo ma-high blood. At nilalagyan ko ng konting virgin coconut oil. Yan, para kahit papano ay masustansya. Kapag ang mga technique dyan, kapag halimbawa wala kayong pera, wala kayong ulam, diba? Ang gagawin nyo po, dapat may mga stock kayo, kunyari, hibi. Hindi po ako nawawala ng hibi. Alamang. Ang bango-bango niya po talaga. Ulam ko na po ito ngayon hanggang hapunan. Wala po talaga kasi akong bracket today dahil umuulan po. Talagang kapag tag-ulan, kawawa ako. Pero hindi naman kawawang-kawawa kasi kahit pa paano nakakakain. And thankful ako kay Lord. I was actually blessed. Hindi niya ako hinubog sa masasarap na pagkain. So, sanay ako sa mga pagkain ganito. Yung pagkain na hindi kayang kainin ng iba. No? So, tikman natin. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo lagyan ng MSG. Naku kasi, ito nilalagay ko. Ginisa. Para kahit pa paano ay maglasang ulam siya talaga. Pero wag niyong ubusin na. Konti lang kasi masama po sa kalusugan ng mga betchin talaga sa totoo lang. Lalo na kapag sa mga may kasama dyan na may edad o matatanda, huwag po tayong malakas sa mga betchin. Masama po siya sa kalusugan. Bango. Ulam na po yan. Masarap tong usually masarap tong kapartner sa mga pritong isda. Or sa basta mga pritong baboy, pritong manok, pritong isda. Masarap to. Tikman natin. Tikman. Okay na po. Pwede na siyang maging ulam. So, patayin na natin yung apoy. Ilagay natin dito. Ay! Lalagay lang po natin dito muna. Yung pinaglagyan ko ng alamang, dito ko siya ilalagay ulit. Kailangan po talaga, lalo na sa mga babae dyan, dapat marami kayong alam na luto. Kasi kung wala kayong alam na luto, nako, magugutom po kayo sa mamamatay kayo sa gutom. Ito po yung bahaw. Yan, bahaw ko yan. Actually, hati pa kami ng aso dito. Dahil ako ay umiinom po ng vitamins, so kailangan ko po talagang kumain ng kanin. Yan, yung natira, inilagay ko na sa pagkainan ng aso. Tikman natin ang ating niluto. Dito tayo sa sala. Diba, bongga? Tabi kayo dyan. Yan, ito po yung ating niluto. Yan, ganito yung itsura niya. Kanina ako, dahil wala akong mainom na kape,
pinakuluan ko yung sinigang powder mix. Siya yung kinapi ko kaninang umaga. So, tikman natin yung aking niluto. Yan, pakita ko sa inyo yung aking pagkain. Yan. Ito po yung aking ulam. Yung niluto natin kanina. Yan. Kita nyo po ba? Ngayon, tikman natin kung ano yung lasa. Ang sarap. Sa ulam kasi, hindi naman mahalaga kung ano yung klaseng ulam na kinakain mo. Yung lasa lang naman ang kailangan dyan, di ba? Kaya kung wala kayong mga pera dyan, ganyan lang po yung gawin nyo. Igisa nyo yung apat na sibuyas ang nilagay ko. Pero maliliit. Sibuyas Tagalog yata yung tawag. Apat na sibuyas, isang buong bawang. Sili, depende sa inyo. Paminta, ginisa, mix, o yung MSG na tinatawag. Tapos, olive oil, at saka margarine. May ulam na kayo. Kaya kapag wala kayong maulam, at gutom na gutom kayo, yan. Ganyan lang po yung kasimple. Sibuyas at saka bawang lang. Huwag niyong kakalimutan yung alamang ha. Kasi siya yung nagpapasarap ng lutuin. Promise po, napakasarap niya. Ganyan lang po. O makakasurvive ka na. Mas lalo itong masarap kung meron kang kape. Kasi yung alamang, maalat-alat. Pag nilagay mo siya sa kanin mo, lagyan mo siya ng kape, buhusan mo kahit isang kutsarang kape. Parang lasa siyang pinaghalong tuyo sa kape. Masarap po talaga. Napaka-crunchy ng bawang. Yung iba kasi masyadong masiselan sa ulam. Ako naman po hindi. Kain lang ako ng kain. Ngayon, after ko nito, kumain, pakainin ko yung mga aso ko. Pakakainin ko na sila. Actually, akas ko lang ng sinampay kasi ang lakas ng ulan. No? Ay, may chika nga pala ako. Grabe na pala yung nangyayaring gulo sa West Philippines Sea ba yun? Kasi wala akong TV kaya wala akong alam sa balita. Yung iba Pilipino masayang masaya pa kasi parang magkakagera. Well, ipag-pray natin na wag sanang matuloy. Ang China ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Wala tayong laban doon pag ginera tayo. Maraming magugutom, maraming mamamatay. Tsaka siguro yan na rin yung nasa hula. 'Di ba na magdidigma-digma yung iba't ibang bansa, magkakaroon na ng lindol, magkakaroon ng matinding taggutom, magkakaroon ng mga epidemya. Ngayon, ang China yata lubog sa bahay, pagdasal natin sila, kawawa naman. Wag nating isipin yung ginagawa nilang pangit sa bansa natin, isipin natin yung mga taong nasalanta ng bagyo. Wala naman silang kinalaman sa nangyayari din sa West Philippine Sea, di ba? Wala namang kinalaman yung mga nasalanta doon. So, ipagdasal pa rin natin sila na sana makasurvive sila, walang masaktan sa kanila, walang mapahamak. Oo, masakit sa atin bilang Pilipino yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea, sa mga kababayan natin doon, pero ilabas natin yung nangyayari doon sa gobyerno, sa mga taong sinalanta ng bagyo. So, ipagdasal na lang natin na sana magkaroon ng kapayapaan at wag
matuloy yung gera. Kasi for sure maraming mamamatay at magugutom pag yan ay natuloy. Yun lang po, maraming salamat sa inyo.